No? Paano mo gustong umpisahan natin dito, kapatid na Danny? Ito po kasi, Brother Eli, ay ibig lang ko pong maiparating sa ating mga taga-subaybay na parang tamang pagkakataon din na ang Iglesia ni Cristo po kasi mayroong isang malawakang kampanya ng paninira laban sa inyo, particular at sa palatuntunang ito, na di umano ang mga paratang nila tayo raw o kayo ay dayok-dok sa pera. Hindi di umano. Hindi di umano yun. Yun po yung sinasabi nila. Sinasabi yun. Huwag mong gagamitin yung salitang di umano ron, hindi lapat. Ganun po, baka po kasi, ayun. Hindi di umano. Meron tayong footages na sinasabi nila na ako raw ay dayok-dok sa pera, si manluloko, si manghutot. Mabuti ba, pakita muna natin ang premise natin kung bakit tayo nagpapahayag ng ganito. Brother Mel, andyan yung lahat ng sinasabi nila sa ating masasama eh. Sige po, ihanda po natin yan direct at para magkaroon ka tayo ng... Kasi ganito, Brother Danny, yung salita na kanilang ginagamit sa atin, personal masyado eh. Totoo po yun. Kaya kung tayo man ay sumasagot, it is because of our duty, responsibility towards our brethren, and towards our countrymen, who may be poisoned by their malicious accusations. Na magpapakita sila ng isang video na ako nanghihingi ng tulong na 20 million sa mga kapatid, ako raw dayok-dok sa pera. Ganun nga po. Hindi naman nila pinakikita kung para saan yung 20 million na yan, ano? Opo. Ito hindi para sa akin, ito'y para sa pinatatayo nating convention center. At maging ang presidente ng Pilipinas ay nakita naman kung gaano kalaking convention center ito. Gumugol ito ng hindi kukulangin sa yun mismong convention center, pwera lupa, Brother Danny, no? Opo. Hindi kukulangin ito sa 120 o hanggang 140 milyones, no? Pero ang hinihingi kong assistance sa mga kapatid, nasa mga 20 million noong ang kontratista ng ating convention center ay sinisingil ako. Opo. Dahil sila ang gumawa ng bubong at sila naglagay ng insulation. Katunayan, inhinyero yan na ang nagpakilala sa atin ay si Miss Imelda Papin, ano? Dahil kaibigan natin si Imelda. Opo. Ngayon, yun ang ipinanghihingi natin. Ng 20 million, nagre-raise tayo kasi pambayad yun sa kontrata natin doon sa mga inhinyero na gumawa ng mga mula sa haligi hanggang sa bubong, no? Pagkatapos nila ipakita sa public yun, sasabihin nila, ako raw dayok-dok sa pera, which walang batayan eh. Hindi ko mo nang hihingi ka ng 20 million, dayok-dok ka sa pera. Di ba? Opo. Yung bang BIR natin, pag nagre-raise ng 800 billion for the budget of the Philippine Republic, dayok-dok ba sa pera yung ating BIR? Hindi naman. Lalabas, ganun ang kanilang mode of reasoning, Brother Danny. Isang baseless accusation. Kaya, nasasabi natin na awa-awa naman yung mapapaniwala nitong mga taong ito. Kaya tingnan natin, on the biblical point of view, kung sino kaya ang dayok-dok? Ako kaya na nanghihingi ng 20 million sa mga kapatid? Natulong? Dahil sa hindi ko na makayang mag-isa yung pagpapatid, dahil ako nag-umpisa, akin yung lupa, Brother Daddy. Opo. O sila, ano? Totoo po yan. Yan ang ating aalamin ngayon, ano? Ipinax na. Kaya siguro, Brother Danny, umpisahan natin sa paano mo gustong maumpisahan nito? Saan mo gustong mag-umpisa? Doon po sa punto na kung saan ay tayo po napilitang liwanagin ito sa ngalan ng katotohanan dahil sa hindi matiis ng kahit ako, personal ko sa aking kalooban na ganon ng lapas tanganin ng kahit sino na lang porque hindi tayo kumikibo, gaganunin tayo. Pero siguro ay karapatan ng mga kababayan na malaman kung ano nga ba talaga ang tunay na kahulugan at kanino dapat ikapit ang salitang dayok-dok at manghuhot-hot. Kaya naka-ready na po si Brother Mel. Brad Mel, play nga natin yung... para may premise tayo ng ating pagsagot. Pero humihingi lang kong tulong
20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Ewan ko kung yung palang 20 milyon, 20,000 miyembro lang na tigi 1,000, may 20 milyon eh. Eh mahigit naman tayo sa 20,000, tigi 1,000 lang. Eh meron ng 20 milyon, tigi 1,000 lang. Eh meron ng 20 milyon. Para makalikom ho siya nung tinasabi niyang 20 milyong piso at tinakdaan ho yung miyembro. Tigi 1,000 naman kayo eh. Lang naman kayo eh. May 20 milyon. Hayag lang namin. Maibulgar lang namin na ikaw ang hidhid, dayukdok, matakaw sa pera. Ganid pa. Hindi ba? Pagkat siya ang numero 1, matakaw sa pera. Ganid na, hidhid pa. Eh, pambihira naman, pati pala sa programa, dayukdok ka eh. Eh, bakit? Eh, programa namin ito eh. Dayukdok talaga, ganid eh. No? Oo. Hanggang sa programa. Pasensya na kayo, mga kaibigan. Opo. Eh, hinostage niya yung kanyang mga miyembro at in-extort pa. Ano ba yung extort? Kinutongan. Kaya, hindi lang hid-hid ito eh. Hindi lang ganid. Nangungutong ka pa. Di ba? Hindi ka lang pala ganid, hid-hid. At mangho-hostage. Mangungutong pa. Kurakot ka pa. Mangungurakot, ano? Hindi ka tunay na mangangaral. Ikaw ay hid-hid. Ikaw ay ganid. Kurakot. Kaya gaano po ba katindi kung mangurakot itong punong ito mula doon sa kanyang miyembro? Nako. Napakatindi pong mangurakot niyan. Napakatindi po. Mga kaibigan at mga mahal na sumusubaybay, ang tindi pala ng punong yun. Eh, daig pa nito yung lintang dayukdok eh. Ano ho ba yung lintang dayukdok? Linta lang eh. Yung linta kasi, pagka sumisip-sip, no? Opo. Eh, pagka wala nang masip-sip doon sa kanyang sinisip-sipan, Aalis na. aalis na. Eh, ito wala nang masip-sip eh. Sipin po ninyo, Balik pa ng balik. balik pa ng balik. Oo. Hanggat may mahuhut-hut pala itong punong ito, eh talaga namang hindi titigil at babalik-balikan yung miyembro niya. Kawawa naman. Dayukdok talaga, ano po? Sa id na nga, binabalikan pa eh. Ang totoo, siyang nangunguba sa kanyang mga miyembro. Hindi lang kinukuba ang miyembro niya eh. Ano po ho? Nilulumpo. Lumpo na nga na hindi makalakad. Tinutuntungan pa. Oo. Yung pong mangangaral na yun, na ang sentral ay nasa apalit, hindi ho tunay na mangangaral yun. Yan ang katuparan ng hidhid, dayukdok, gutom, mangungotong, mangho-hostage. Eh siya mismo, puro. Yan po ang matitinding wala namang batayan na akusasyon ng mga ministrong ito daw dahil sa kanilang masamang layunin na ikapit kay Brother Eli. Pero hindi natin sila sasabay dyan sa ganyang uri ng kanilang pamamaraan. Ating aalamin. Sila kasi wala naman po silang ibinilahad na dokumento o anuman, kundi pawang sarili nila yung pagpaparatang. Pero ngayong gabi, aalamin natin sa pamamagitan ng dokumentong galing din sa kanila, tingnan natin kung sino ang tatamaan ng tunay na kahulugan ng hidhid, dayukdok, at mangungutong. Ayan po, Brother Eli, ang kanilang mga sinabi sa atin. At tungkol po dito sa ating suriin natin ngayon, ay atin namang puntahan yung papaano ba naman nililikom ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ang kanilang mga pera mula sa kanilang miyembro. Dahil ang ipinakita nila, kayo po, humihingi kayo ng tulong, pagkatapos ninyong gumugol ng mas malaking halaga, ay medyo nahirapan kayo, humingi kayo ng tulong sa kapatid, at wala naman tayong tinutukahan. Pero sila naman, ang kanila po palang mga ginagawa. Nililigaw pa nga yung nakikinig eh. Totoo po yun. Meron daw ako sinabi, tigi 1,000. Kaya wala naman eh. Wala po nun. Nagkukwenta lang ako eh, no? Pero sinabi ko kayo, tigi 1,000 kayo, kagaya ng sabi ni Ramil. Panlulokong harapan yan sa kahapwa eh. Totoo po yun. Yung punto na yun, ulitin lang natin, makikita niyo mga kababayan, na niloloko yung nakikinig, pati sarili niya eh. Dahil wala naman ako sinabi, kayo tig sa 1,000 kayo. Wala nun eh. Sabi ko, yung palaka kong 20 million eh, kung 20,000 members na tigi 1,000, 20 million na. Eh tayo kako, mahigit pa tayo sa 20,000. Ibig sabihin nun, hindi ko nga tinutukahan ng tigi 1,000, di ba? Opo. Pero nung ipaliwanag niya, tinutukahan ko raw. Pakita natin. Makita niyo kung paano manloko ang mga tao ito, mga kababayan. Panoorin at pakinggan po ninyo. Pero humihingi lang kung